Kasama po natin ngayon si Governor Sol Matugas na Surigao del Norte. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga sa Opo. mga kaibigan ko. Ito po ba ang kauna-unahang pagkakataon na napakaraming mga divers ang sama-sama pong maglilinis ng inyong pong karagatan? Oo nga, hindi ko na alam, ngayon ko lang nalaman, ang dami pala nila from all over the country. Oo, maganda naman yan dahil tamang-tama, no? Yung diving as a sport, no? As a sports program. Yun ang ano namin ngayon, focus, yung diving. So, we are now trying to map out the dive sites of the province. So all over the province we have spotted all the beautiful dive sites. And this is the beginning of people to be aware that Surigao del Norte is really a dive site potential. Ilang isla po ba mayroon ng Surigao del Norte? Ang dami, Ilang hindi ko na islands? makuha. I just want to count the big ones. So many small ones, but the big ones is Siargao Island. You have Bocas Grande Island, and in the city you have Hipdok Island, Sibali Island, and others. So it's a province that's dotted with islets and islands. And since ang pangingisda po ang pangunahing source of living po dito sa Surigao, ano, dapat po talaga maturuan din natin yung mga mangingisda kung paano nila alagaan yung kanila pong source of kabuhayan. Yun nga ang ano, kasi at the moment yung threat dito is illegal fishing. So yun ang pinaka-burden ko dito kung paano ma-eliminate or ma-mitigate or ano ba yung ma-control. So kasama ko ito ang mga BFAR, maritime agency, lahat-lahat nagtulungan para masugpo ang illegal fishing. Kasi if you think of dynamite fishing, sira na yung corals. So, all the years in the past, medyo mahina ang drive against dynamite fishing. So ngayon, we really step up na dapat ay masugpo talaga. Wala na yung tinatawag na pamo. Yung pamo, I don't know what kind of fishing is that, but because of the law that was passed, and the Sangguniang Panlalawigan is also enacting laws to stop these illegal activities of fishermen. Yun ang medyo na control namin, at saka may big program kami sa livelihood for fisher folks. So yung engaging in dynamite fishing, binibigyan namin na ngayon ng mga boats, kung ano-anong gusto nila, livelihood, para maiwanan na yung mga illegal activities. Opo. Sa mga nakaraang bagyo, naapektuhan po ba ng gusto yung mga isla po ninyo? Ang ano talaga doon, yung typhoon path, yung parang reference point is Siargao Island. Whenever you think of typhoon, kaagad Siargao Island, from Samar to Siargao, and then all the way to Luzon. Pero ngayon sa awa ng Diyos, wala nang masyadong typhoon. Parang hindi na ito ang typhoon Hindi path. na ito ang Nagbago typhoon na. path. Pero noon, grabe talaga yun. Yun ang the typhoon occurrence, no, frequent, is I think because of high poverty incidents. Kasi sisirain yung mga Kabuhayan. Opo, pero ang balita ko, yung mangroves po ang palaging humahadlang din doon sa mas malaking damage na pwedeng gawin ng typhoon. Ayun, siguro that's a God-given protection ba? Oo. It's a natural protection, especially in Siargao. Dahil kung wala yung mangrove, kung wala yung natural reef, malamang tsunami na ang papasok kasi ang lalaki ng waves, no? Pero because of the natural reef and the mangrove, wala kaming ano sa tsunami at saka sa malalaking waves na pupunta. Kasi pagdating sa island, mga ripples na lang yan.